Ay natin ang salita ng Diyos, natatagpuan sa Roma, Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 5. Sabi doon, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya ay tinatamasa natin ang kagandahan ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makasama sa kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata. Alam natin itong nagbubunga ng pagtityaga. Ang pagtityaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos ng Lord. Ay itong lahat ay yun po. Maraming salamat po, Lord, sa mga salita Panginoon namin pong pagkakas sa salita tumimo sa aming mga puso, Panginoon, sa aming isip. Magsilbi po itong kalakasan sa aming Espiritu na Panginoon. Kaya yung bawat isa sa aming mga pag-aaralan sa umaga nito, dalangin po namin ang Holy Spirit ang patuloy na mga usapogan. Kaya nito sa ating Panginoon lumabay sa pagkakas. Dalangin ko, O Diyos, ang salita lumabas, Panginoon sa ating bibig na yung kapangyarihan. Yung ano yung ito magkaroon ng power. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon, Lord. Ayun na yung binabalik sa iyong patuloy. Ay, pangalan ng aming Panginoon. So, dito sa ating binasa, dalawang bagay ang ating malalaman. Una ay kapanatagan o peace. Sino yung gusto dito maging panatag kahit may problema? Lahat tayo gusto natin maging panatag, di ba? Kasi yun ang pinakamahirap sa lahat, yung maging panatag ka sa gitna ng mga alalahanin, sa gitna ng mga problema. Napakahirap yung magkaroon ka ng kapanatagan. Kasi minsan nga, kapag may problema ka, doon ka na natutuliro, natataranta, nag-iisip ka, isip ka ng isip, wala ka naman dapat isipin, pero isip ka ng isip. Diba? Kaya nga sabi doon, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya, mayroon na tayong kapanatagan. So, ibig sabihin, tayong mga Kristiyano, dahil tayo tinatawag na ng Diyos, meron na tayong peace. May kapanatagan na tayo. So, ibig sabihin, tayong mga Kristiyano, tayo ay kaiba sa mga hindi Kristiyano. Kung yung mga hindi Kristiyano, lagi silang bugnutin, lagi silang natataranta, natutuliro. Pero sa atin, na mga pinawalang sala ng Diyos, meron na tayong peace nagmumula sa Panginoon, kapanatagan. Amen? Kaya nga, sabi doon, sa pamamagitan nga niya ay tinatamasa natin ang kagandang loob ng Diyos at lubos tayo nagagalak sa ating pag-asa na makasama sa kanyang kaluwalhatian. Amen? So sa ating buhay, kung meron tayong peace, ibig sabihin, kapag meron kang peace, meron kang galak, joy. Kasi hindi ka pwedeng magkaroon ng joy kung wala kang peace. Tama ba? Kasi kung yung isip mo, gulong-gulo, walang peace, paano ka magkakaroon ng joy sa puso mo? Tama ba? Kung wala kang peace sa isip mo, gulong-gulo ang isip mo, yung puso mo, nawawala yung joy, nawawala yung saya. Ang saya kasi na pinag-uusapan natin, hindi yung masaya ka lang sa mga material. Hindi yung totoong saya, nagmumula sa Diyos, na kahit meron kang problema,
masaya ka pa rin. Kahit wala kang pera, kahit na hindi kayong mayaman, kahit na hindi ikaw yung mayroong maraming sasakyan, masaya ka pa rin. Yun yung sinasabing totoong saya, nagmumula sa Diyos. Ang saya kasi, hindi yan nakabase doon sa sitwasyon ng buhay mo. Kasi nga maraming tao, nagiging masaya lang sila pag sila'y sikat, palakpakan ng tao. Yes, ang galing yan, no? Masaya lang sila sa ganung bagay. Masaya lang sila pag marami silang pera, meron silang bahay na malaki, marami silang pagkain, doon lang sila nagiging masaya. Pero hindi ganun eh. Ang totoong kasiyahan, yung masaya ka, ano man yung sitwasyon ng buhay mo. Amen? Kahit na meron kang pinagdadaan ng mabigat, masaya ka pa rin. Amen? Pwede mo pa rin sabihin, ay, masaya ako. Kahit meron akong problema, meron nagsasalita ng masakit sa akin, masaya pa rin ako. Kasi yung saya na yun, hindi yun dahil sa sarili mo lang. Hindi nanggagaling yun sa Diyos. Amen? Kaya yun dapat nating pakanasahin, yung peace, ay yung joy na galing sa Diyos. Sabi nga ng salita ng Diyos, the joy of the Lord is my strength. Diba? The joy of the Lord is my strength. Diba? May kantang ganon. Ibig sabihin, yung joy na yun, hindi yun dahil sa sarili mo lang nagawa, kundi yung joy na yun galing sa Lord. At yun yung joy na yun yung magpapalakas sa iyo. Kaya ka nga magkakaroon ngayon ng kagalakan. Bagamat may mga problema, masaya ka pa rin. Amen? Kapag ikaw, meron kang peace sa buhay mo, sa isip mo, hindi naglalaro doon yung mga, kung ano yung mga iniisip mo. Ano kayang babaunin ko, ano kaya kakainin ko, diba? Kung yung isip natin panatag sa harapan ng Diyos, automatic yan, magkakaroon ka ngayon ng joy sa puso mo. Amen? Sino gusto magkaroon ng peace? Ng joy? Lahat tayo gusto natin yun, diba? Mahirap yung buhay, nagiging miserable yung buhay ng isang tao kapag lagi kang natataranta sa buhay mo. Amen? Lagi kang natutuliro sa problema mo, hindi ka masaya. Mahirap kasi yung pinakamalungkot na tao sa buong mundo yung wala siyang joy ni Lord. Amen? Kasi nga, ang joy ni Lord, hindi mo yan pwedeng makuha sa mga bagay dito sa mundo. Ang isang taong hindi Kristiyano, kinukuha lang nila yung saya sa kapwa nila. Kasi nga, nabibigay yung gusto nila, tapos nakukuha nila yung ambisyon nila. Hindi doon yung totoong saya eh. Ang totoong saya yung na kay Lord tayo. Amen? Na kahit anong problema, nandiyan siya para sa atin. Kaya nga sabi doon, dahil sa tayo ay napawalang sala na, kaya meron tayo peace. Amen? So lagi nating isipin ito. Kung gusto natin magkaroon ng peace, isipin natin lagi, pinatawad na ako ni Lord. Inari niya na akong anak. Ako inilinis na yung kanyang dugo. Pag lagi mo yung iniisip sa isip mo, magkakaroon ka na ngayon ng peace. Na kahit na minsan meron kang failure, minsan kasi hindi naman tayo perfect, minsan nakakagawa ka ng mali, di ba? Kapag lagi mong naiisip na pinatawad ka na ng Diyos, magkakaroon ka ngayon ng peace. Amen? Kasi minsan, pag meron tayong nagagawang mali, ang demonyo nandyan sa tabi mo. Sasabihan kaya, bubulungan ka, kasala ka, pa-pray-pray ka pa, pasimba-simba ka pa, paawit-awit ka pa, pero tinan mo yung ginawa mo nung kanina lang. Anong ginawa mo? Oh, yan. Kapag gano'n yung pumasok sa isip mo, demonyo yan. Amen? Yung pakikinggan yan. Kasi nga tayo, anak tayo ng Diyos. Pagamat minsan, nagkakaroon tayo ng mga pagkukulang sa Diyos. Kapag humingi tayo ng tawad sa Panginoon, patatawarin tayo. Kaya nga, lagi nating isipin, tayo ay pinatawad na ng Diyos. Pinawalang sala na. Amen? Bagamat minsan, nagkakaroon tayo ng mga sablay, mga kapalpakan, huwag nating isipin yung mga bagay na yun.
Amen? Kasi wala namang perfect sa atin. Sino bang perfect dito? May perfect ba? Ako, hindi nga ako perfect eh. Ako, marami akong mga sablay sa buhay ko. Pero, nandito ako sa harapan ninyo, hindi dahil sa ating sariling kakayanan, kundi dahil sa bagat biyaya ng Diyos. Amen. Kaya nga sa buhay natin, lagi nating isipin, pinawalang sana na tayo ng Panginoon. At dahil doon, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa isip. At pangalawa, nagagalak tayo sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Ibig sabihin, kapag lagi mong sinasa puso na pagdating ni Lord, makakasama ka sa langit, magkakaroon ka ngayon ng joy. Amen? Diba? Kasi nga, kung ang lagi namang iniisip yung mga nangyayari sa kapaligiran mo, na parang wala ng pag-asa. So, ikaw, walang ka rin ng pag-asa. Ano mangyayari sa'yo? Magiging masaya ka pa ba kung wala kang pag-asa? Hindi na. So, ang kailangan, lagi mong asamin sa buhay mo, pagdating ng panahon, darating si Lord. Lahat ng mga paghihirap ko, matatapos. Amen? Pag lagi natin iniisip na ang mga paghihirap na ito pansamantala lang, kasi nga pagdating ni Lord, tatapusin niya lahat yung paghihirap natin. Kapag lagi yun ang iniisip natin, magkakaroon tayo ng kagalakan. Magkakaroon tayo ng saya. Bagamat dumadaan tayo sa mga pagsubok at problema, hindi yun makakaapekto sa ating joy. Kasi nga ang joy natin, hindi yun nakasalalay sa mga pinagdadaanan mo. Kundi ang joy mo, nakasalalay yun doon sa iyong pag-asa. Na someday, si Lord, tatapusin niya lahat ng mga pagsubok na yan sa buhay natin. Dahil alam natin, pagdating ng araw, makakasama natin siya sa kaluwalhatian. Amen? Kaya nga, bagamat sabi nga ng salita ng Diyos, na magalak tayo sa pagsubok. Amen? Pero, hindi ibig sabihin niyon na magiging yung lagi mong iisipin yung pagsubok na yun, na magiging negative ang dating sa'yo nun. Kundi, ang dapat na maging dating sa'yo ng pagsubok, positive. Amen? Positibo dapat ang dating ng problema sa'yo, hindi negatibo. Na yung minsan iisipin mo, wala naman sa akin. Nag-iisa na lang ako sa akin. Ako na yung kaawa-awang tao. Hindi nila ako gusto. Lagi nila akong binubuli. Lagi nila akong sinisiraan. Kung laging ganun yung focus natin, lagi natin iniisip yung mga bagay na sinasabi patungo sa atin, yung joy na nandito dapat sa puso natin nawawala yun. Amen? Kaya nga dapat, dito sa buhay natin, lagi natin isipin yung kabutihan ng Diyos. Di ba yung goodness of God? Awit. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. O, di ba? Pag lagi mong inaawit yun, di ba? Nagkakaroon ka ng joy, ng peace. Kasi naisip mo yung kabutihan ng Diyos. Bagamat ang tao naging masama sa'yo, ang Diyos, masigit pa rin yung kabutihan niya sa buhay mo. Amen? Kaya nga lagi mong isipin ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo upang magkaroon ka ng ano yung una? Peace. Ano ang Tagalog ng peace? Pero hindi yung hindi green peace Peace of God. The joy of the Lord. Amen? Pangalawa, peace and joy. Magkasama yan. Tandaan natin yan. Hindi ka pwedeng magkaroon ng joy kung wala ka namang peace. Hindi ka rin pwedeng magkaroon ng peace kung wala kang joy, di ba? Kasi nga, kahit masaya ka, kung hindi naman payapa ang isip mo, syempre, yung joy mo na yun, di ba? Maapektuhan yun ng mga nangyayari sa buhay mo. Kaya kailangan magkasama yung peace and joy na yan. Kung meron kang kapayapaan sa isip mo, automatic yan. Lahat ng mga iniisip mo, mga mabubuti lang. Kapag gano'n yung nag-iisip mo, magiging masaya ka. Amen?
Kasi wala namang taong nag-isip ng negative na naging masaya. Meron ba? May tao ba nag-isip ng negative naging masaya? Wala, di ba? Pero kapag inisip mo yung positive, lahat naman tayo nagkulang dyan eh. Kahit naman ako, di ba? Kapag inisip natin ang positive, magkakaroon tayo ng kapayapaan. At dadaloy sa atin yung saya, kagalakan na mula sa Panginoon. Amen? Ngayon, sabi dito sa salita ng Diyos sa verse 4, bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata. Sapagkat alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. So dito makikita natin na dapat tayong maging masaya sa ating mga pinagdadaanan. Ang ibig sabihin kasi ng pagbabata, yung mga kabigatan na pinagdadaan natin, yung pagbabata. Hindi yung bata, pagbabata. Ibig sabihin, yung mga paghihirap na pinagdadaanan mo, dapat maging magalak ka sa mga bagay na yun. Kasi nga, dahil sa mga bagay na yun, nagbubunga yun ng pagtitiyaga. So kapag ikaw, marunong kang magtiis sa gitna ng problema, nagkakaroon ka ngayon ng patience, pagtitiyaga. Kasi nga, kung ikaw, hindi mo kayang lagpasan ang problema, wala ang patience mo. Magiging impatient ka. Tama ba? Kaya nga, ang mga problema, nagbubunga yan ng patience. Yun. Tapos, ang pagtsatsaga, nagbubunga naman ng katatagan. So, ibig sabihin, kapag mapasensya kang tao, nagiging, nagiging matatag ka. Amen. Kasi nga, kapag wala kang pasensya, paano ka magiging matibay? Paano ka mag-mature bilang Kristiyano? So, kailangan maging patient ka. Maging yung mapagpasensya sa gitna ng mga pagsubok. Amen? At kapag ikaw ay naging matatag, nasabi doon, nagbubunga yun ng pag-asa. So, ibig sabihin, sa buhay natin bilang Kristiyano, kapag tayo naging masaya sa mga problema na pinagdadaanan natin, magbubunga yun ng katatagan. Amen? At kapag naging matatag na tayo sa pananampalataya, meron tayong hope, may pag-asa tayo, na someday, ang Lord darating. Darating siya para sa atin. Amen? Sinong gustong makasama sa Panginoon? Sa muling pagbabalik. Amen. Lahat tayo gusto natin makasama sa kanyang pagbabalik. Kaya lang, ang kailangan natin gawin, magtiis tayo. Magtiis tayo sa mga pansamantalang problema. Dahil alam natin ang mga problemang yan, matatapos yan. Amen? Hindi yan pang walang hanggan ng problema. Ang mga problemang ito, yan ay inaalaw ng Lord upang mas lalo kang mapalapit sa Kanya. Kasi kung tayo walang problema, ano mangyayari sa atin? Lalapit pa ba tayo kay Lord pag wala tayong problema? Hindi na. Kasi wala tayong problema eh. Marami tayong pera. Meron tayong sasakyan. Meron tayong magandang trabaho. Meron tayong bahay. May lupa tayo. So, lalapit pa ba tayo kay Lord? Hindi na. Kaya nga inaalaw ni Lord na magkaroon tayo ng problema, mabibigat na problema, matitindi ng mga problema upang mas lalo tayong mapalapit sa Panginoon. Kasi nga, kung saan tayo nakakaranas ng matitinding problema, doon tayo mas lumalapit kay Lord. Di ba? Kapag meron tayong sakit, hindi na natin kaya, sobrang sakit na nararamdaman natin, di ba? Mas lalo na tayong lumalapit sa Panginoon. Kaya nga, sa ating buhay bilang mga Kristiyano, lahat tayo kailangan nating magkaroon ng pagtitiis sa gitna ng pagsubok. Dahil kapag tayo nakapagtiis sa pagsubok, mas nagiging matibay tayo. Amen? At kapag naging matibay tayo, bilang Kristiyano, magkakaroon tayo ng hope, pag-asa. Kailangan natin ng pag-asa. Upang sa gayon, yung mga bagay na pinagdadaanan natin, hindi yung magiging sanhi upang tayo ay humiwalay sa Panginoon, upang tayo ay lumimot sa Panginoon. Kundi bagkus, ang mga problemang yon ang magiging daan upang tayo mas mapalapit pa
sa Panginoon. Amen? Kaya nga, sa buhay natin bilang Kristiyano, tayo po, kailangan nating laging kumapit sa Panginoon. Amen? Lagi nating isaisip ang habag at biyaya ng Panginoon. Na tayo ay kanyang pinatawad na sa lahat ng ating mga kasalanan upang sa gayon magkaroon tayo ng totoong kapayapaan sa isip ng kagalakan sa ating mga pusos. Amen? Kaya sa oras na ito, tayong lahat ay tumayo. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming pong napakinggan sa umagang ito. Dalangin po namin, O Diyos, ang mga salita mong ito ay magsilbing kalakasan sa bawat isa sa amin. Magsilbi po itong encouragement, O God, sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy na dumaloy, magumapaw ang kapayapaan sa aming isip, kagalakan sa aming mga puso, sa gitna ng mga pagsubok na aming pinagdadaanan. Salamat po sa iyo, Panginoon, dahil alam namin ang mga pagsubok na ito ang patuloy na magpapatatag sa amin, patuloy na magbibigay sa amin ng pag-asa na someday, Panginoon, ikaw ay darating para sa amin. At ang lahat ng mga problema ito, O Diyos, ay matatapos, Panginoon. Dahil alam po namin, O God, makakasama ka namin dyan sa iyong kaharian. Salamat po, O God, sa iyong mga salita. Sa iyo po ito, Panginoon, O God, sa aming puso, sa aming isip, namin po ito may sa pamuhay, sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat, Panginoon, at ang lahat ng karangalan, kadakilaan, kalwalatian ay aming ibinabalik sa tanging pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.